Dapat po ba talagang ang bawat investor ay mag-hold ng at least 10,000 na XRP? Isa po ito sa mga tanong na mukhang simple sa una, pero kapag tinimbang natin ng mas malalim, may mga layers pala ng pananaw, risk, strategy at saka realidad sa likod po nito. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng 10,000 na XRP, kung realistic ba ito para sa karamihan sa atin, at kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. Yan, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung bakit po pinag-uusapan ngayon ang 10,000 na XRP. Ang usaping tungkol sa 10,000 na XRP ay muli pong umingay matapos pong maglabas ng tanong si The Modern Investor. Isa po siyang kilalang crypto YouTuber kung dapat ba talagang magkaroon ng 10,000 XRP ang bawat investor na naniniwala po sa long-term potential ni XRP. Marami pong XRP community member ang sumang-ayon dito. Para sa kanila, ang 10,000 XRP ay parang ideal goal na pwede mong hangarin kung talagang naniniwala ka sa kinabukasan po ng project na ito. Ngayon, kaya ba ng lahat na bumili ng 10,000 na XRP? Kung susumahin, ang 10,000 XRP ay may katumbas po ngayon na humigit kumulang 23,000 US dollars. Kaya para sa average na Pinoy ay mukhang sobrang bigat po ng ganitong halaga. Kaya ayon po sa isang community member na si Ginoong Jack Joseph, kung kaya mo lang naman, ayos lang na mag-hold ng 10,000 XRP. Pero kung pag hindi, mas realistic na target ang nasa pagitan po ng 500 hanggang 1,000 na XRP. At dagdag pa niya ay mas maiging unahin mo raw si Bitcoin bago ka tumalon kay XRP. Ngayon ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga eksperto? May iba pang nagbigay ng mas makatotohanang insight gaya po ni Wasabi, isang ex-user at saka supporter ni XRP. Sabi naman po niya ay karamihan sa mga malalaking holders ngayon ay nakabili noong kasagsagan ng SEC lawsuit. Ito yung panahon na sobrang baba pa ng presyo ni XRP. Ngayon dahil unti-unting umaangat na ulit si XRP, bihira na raw ang pagkakataong makabili ng mura. Kaya importante raw ang dollar cost averaging or DCA, kung saan ay isa po itong strategy na unti-unti kang bumibili ng crypto kahit pa iba-iba ang presyo para mabawasan lamang ang risk. Pero may mga paalala rin. Huwag daw po tayong magpa-pressure sa target na 10,000 na XRP. Ang pinaka-importanting prinsipyo ay invest only what you can afford to lose. Ngayon ay bakit naman po itinuturing na luxury ang pagkakaroon ng 10,000 XRP? Ayon naman po kay Ginong Eduardo Farina, isang founder ng crypto project, ang pagkakaroon ng higit sa 10,000 XRP ay nagiging isang luxury na lamang sa panahon ngayon. Dahil sa tumataas na bilihin, inflation at iba pang mga economic problems, marami pong retail investors ang napipilitang magbenta ng crypto kaysa sa magdagdag. Pero sa kabila nito ay marami pa ring naniniwala na kung sakaling umabot sa $100 ang presyo na po ng bawat XRP, ang 10,000 XRP ay magiging $1 million. At kung maging $250 per XRP daw, gaya ng sinabi ni Ginong Armando Pantoja, pwede raw itong umabot sa halagang $2.5 million. Para po kay Ginong Pantoja, ang pagkakaroon po ng 10,000 XRP ay parang pagkakaroon ng isang Bitcoin or 50 na Ethereum. Isang financial milestone na dapat daw targetin ng mga matatalinong investors. Ngayon ay ilan lang ba talaga ang may 10,000 na XRP? Kung titignan po natin sa data, mas mababa po sa 4% ng mga XRP wallets ang may hawak ng at least 10,000 na XRP. Ibig pong sabihin ay napakaliit lang ng porsyento ng buong XRP community ang may ganitong halaga
ng holdings. Kaya kung maabot mo man ang 10,000 na XRP, masasabi mong parte ka ng elite group ng holders. Pero paalala po ni Ginoong Pantoja, kung sakaling maging milyonaryo ka dahil dito, ang susunod mong hakbang ay ang wealth preservation. Mag-shift daw sa real estate o mga investment na may 3% hanggang 5% annual yield para mapangalagaan ang yaman mo at mabayaran ang mga buwis. Ngayon ay mas mahalaga ba ang strategy kaysa laki ng portfolio? Hindi lahat ay sang-ayon po sa mindset ng go big or go home. Ayon po kay Zena, isang kilalang member ng community, ang pagbibigay po ng specific na number tulad ng 10,000 na XRP ay ego-driven. Para sa kanya ay mas mahalaga raw ang financial literacy, discipline at saka strategic investing. May mga maliliit lang ang portfolio pero maingat at consistent sa kanilang strategy. Sila yung mga marunong magbasa ng market, marunong mag-DCA at saka marunong mag-risk management. At kadalasan ay sila pa yung mas nagtatagumpay sa long term kaysa sa mga whales na nagkakamali sa big moves. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin ang ideya na pagkakaroon ng 10,000 na XRP ay maaring mukhang imposible. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo pwedeng magtagumpay. Hindi porket maliit lang ang capital natin ay wala na tayong pag-asa. Ang mahalaga po ay ang consistency, disiplina at saka tamang mindset. Kaya kung kaya mong mag-DCA kahit paunti-unti lang kada buwan habang iniintindi mo ang market at inaaral mo ang galaw ng XRP, mas may chance ka po na makaipon ng sapat at tumubo ng malaki sa long term. Hindi rin dapat maging pressure ang 10,000 XRP na goal. Huwag mo itong tingnan bilang sukatan ng tagumpay, kundi inspirasyon lamang. Tandaan, bawat isa ay may kanya-kanyang financial situation. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang pagkakaroon po ng 10,000 XRP ay isang ambisyosong goal. Pero hindi ito dapat maging batayan ng tagumpay bilang investor. Oo, maganda kung maaabot mo ito, pero hindi po ito para sa lahat. Mas mahalaga pa rin ang tamang strategy, edukasyon at saka disiplina. Ang tunay po na lakas ng isang investor ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang portfolio, kundi sa talas ng kanyang isip at saka consistency ng kanyang kilos. Kung may disiplina ka po sa pag-invest, may tamang mindset at saka hindi ka nagpapadala sa hype, malayo po ang mararating mo. Kahit 500 lang ang XRP mo ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.